Tumaas ang bilang ng kaso ng dengue at leptospirosis sa Quezon City. Pero ang LGU hindi raw magdedeklara ng state of calamity. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Nakaalarma ang bilang ng dengue at leptospirosis ngayon sa Quezon City. Ito ang napag-usapan kanina sa QC Journalist Forum. Sa dengue, mula 5,762 noong Hulyo, 7,201 na as of August 27. Mas mataas ito sa bilang noong nakaraang taon. 23 naman ang naitalang namatay. Mataas ang dengue sa Batasan, Payatas 1 and 2, Commonwealth, Holy Spirit, Pasong Tamo, Bagong Silangan, Tatalon, Baysa, Matandang Balara at Pansol. Mataas din ang bilang ng nagkaka-leptospirosis sa Quezon City. 521 cases ang naitala as of August 27. 74 ang namatay. Ayon sa datos, 79% ng tinamaan ng sakit ay may history ng paglusong sa baha. Ang ibang mga kaso dahil din sa exposure sa maruruming lugar na maaring may ihi ng daga at iba pang hayop na apektado. Kasama sa nasawi si Rogelio Verceles, 59 years old, ng Barangay Commonwealth. Siya ay isang MMDA clearing operation personnel. Maaring nakuha niya ang leptospira sa kanyang trabaho. Dahil dalawa na sa pamilya nila ang namatay sa leptospirosis, ingat na ingat ang kanyang pamilya. Yung mga sinelas, yung nakita niya merong tayo ng daga. So sabi na baka naihian niya, baka pag kaya na yung binabanyan namin. Kaya yung mga sinelas dito sa gabi, nakatayo yan para hindi maanuhan ng daga. Saka yung sa kusina, ay naano namin na walang natitirang pagkain na saka yung mga walang cover, yan ganyan. Saka yung sa kusina laging kailangan malinis. Pero sa kabila ng mataas na bilang ng dengue at leptospirosis cases, hindi pa daw magdedeklara ng state of calamity ang Quezon City government dahil below epidemic threshold pa ang bilang ng mga kaso. Isang factor para masabing nasa epidemic threshold ay kung lahat o karamihan ng distrito sa QC ay may maraming kaso. Sa forum pinag-usapan ang mga hakbang ng mga otoridad para mapigilan ang pagdami ng kaso. Sa mga paaralan tuloy ang pagtuturo sa mga estudyante na mga dapat gawin para maiwasang magkasakit. May memo din si Mayor Belmonte na kahit nagsuspindi na ng pasok sa kalagitnaan ng klase, hindi pwedeng umuwi agad ang mga bata hanggat walang sundo o pahintulot ng magulang. They would have to stay sa school para po maiwasan yung mga dangers na sa pagbaha, yung mga dangers po na pwedeng harapin ng mga bata. Aktibo din ang Fever Express Lanes ng QC Barangay Health Centers. Mula sa lagnat na sintomas, agad ire-refer para sa testing ng dengue o leptospirosis. Ang kahit sino po na may lagnat, once magpunta po sa health center, talagang fina-facilitate po natin na makonsulta po sila agad, and kung available po yung testing, kung sakaling pasok po sila sa case definition po ng dengue, available and accessible din po yung testing po natin sa health center mismo. Para within the same visit, alam po nila kung sila po ay may dengue or hindi. Sa health center naman po, for lepto, mas pinaprioritize natin kapag sinabi po nila na sila po ay lumusong sa baha or nabasa ang paa ng maruming tubig, agad po silang nabibigyan po ng prophylactic medications or yung panlaban po natin laban sa leptospirosis na gamot na available din po. Pero sa inventory naman po natin, may sapat po tayo na doxycycline po. For this year? Yes, para po sa mga nakikita pa po nating susunod na incidences of flooding po. Ayon sa Quezon City experts, nakita na nila ang behavioral changes sa mga community. Mas marami na ngayon ang nagpapatingin ng maaga sa mga pagamutan at mga doktor. Mas marami na rin ngayon ang nagpa-participate sa mga clean-up drive ng mga barangay. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.